Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 01 July 2024. Madali ang basa lang guys kasi late na naman ako nag-umpisa nito. Okay, pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 48, ang pagwasak sa Moab. Jeremiah chapter 48 verse 1, tungkol sa Moab, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, kahabag-habag ang Nebo, sapagkat ito'y ganap na mawawasak, nalupig ang Kiryataim, nawasak ang kanyang pader at nalagay sa kahihiyan ang mga mamamayan. Verse 2, wala na ang katanyagan ng Moab, ang Hesbon ay nasakop na ng kaaway. Sinabi pa nila, halik kayo, wasakin natin ang Moab hanggang hindi na ito matawag na isang bansa. At kayo'y nakatira sa Dibon, kayo'y patatahimikin, hahabulin ng tabak ang inyong mamamayan. Verse 3, dinggin ninyo ang pagtangi sa Horonaim dahil sa karahasan at pagkawasak. Verse 4, wasak na ang Moab, iyakan ang mga bata ang siyang maririnig. Verse 5, sa pag-akyat sa luhit, mapait at na tumatangis ang mga mamamayan. Pagbaba sa Horonaim, naririnig ang paghiyaw ng kapahamakan. Verse 6, tumakas kayo, iligtas ninyo ang inyong buhay, gaya ng mailap na asno sa disyerto. Verse 7, mga taga-Moab, dahil nagtiwala kayo sa inyong lakas at kayamanan, kayo malulupig din at dadalhing bihag ang Diyos-Diyosang ninyong si Chemos, pati ang kanya mga pari at mga lingkod. Verse 8, papasukin ng tagawasak ang bawat lungsod at walang makakatakas, mawawasak ang kapatagan at ang libis ay guguho. Verse 9, lagyan ninyo ng puntod ang Moab sapagkat tiyak ang kanyang pagbagsak, mawawasak ang kanyang mga lungsod at wala nang maninirahan doon. Verse 10, sumpain siya ng pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit sa kanyang tabak sa pagpatay. Nawasak ang mga lungsod ng Moab. Jeremiah chapter 48 verse 11, namuhay ng panatag ang Moab. Mula sa kanyang kabataan, sabi ni Yahweh, siya ay gaya ng alak na hindi nagagalaw ang latak. Hindi siya isinasalin sa ibang sisidlan, hindi pa siya nadadalang bihag, kaya hindi pa nagbabago ang kanyang lasa at ang kanyang amoy ay hindi pa nawawala. Verse 12, kaya tiyak na darating ang panahon na magsusugo ako ng mga lalaking magtutumba sa mga sisidlan, itatapon nila ang laman nito at saka babasagin hanggang sa madurog. Verse 13, at ikakahiya ng mga taga-Moab si Chemos na kanilang Diyos-Diyosan katulad ng Betel, ang Diyos-Diyosang ikinahiya ng Israel matapos niyang pagtiwalaan. Verse 14, kayong mga lalaki sa Moab, paano ninyo masasabing kayo'y mga bayani at mga matatapang na mandirigma? Verse 15, dumating na ang wawasak sa Moab at sa kanyang mga lungsod at ang magigiting niyang kabataan ay masasawi. Ito ang pahayag ng hari na ang pangalan ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 16, nalalapit na ang pagwasak ng Moab, mabilis na dumarating ang kanyang pagkawasak. Verse 17, magdalamhati kayo dahil sa kanya, mga karatig bayan, at kayong lahat na nakakakilala sa kanya, sabihin ninyo, dabali ang matibay na sitro, ang sitro ng karangalan at kapangyarihan. Verse 18, kayong mga taga-Dibon, bumaba kayong mula sa inyong kataasan at maupo kayo sa tigang na lupa, sapagkat dumating na ang wawasak sa Moab at ihiwang wasak ang inyong mga tanggulan. Jeremiah chapter 48 verse 19, kayo na naninirahan sa Aroer, tumayo kayo sa tabing daan at magmasid. Tanungin ninyo ang mga lalaking tumatakbo, ang babaeng tumatakas, ano ang nangyari? Verse 20, ang Moab ay napahiya at nanlupaypay, humiyaw kayo at tumangis, ipahayag ninyo hanggang sa ilog Arnon, na winasak na ang Moab. Verse 21, at ang hatol ay dumating na sa mga lungsod sa mataas na kapatagan, sa Hulon, sa Jasa, sa Mifaat. Verse 22, sa Dibon, sa Nebo, sa Kabit Diblataim. Verse 23, sa Kiryataim, sa Bet-Gamol at Bet-Meon. Verse 24, sa Kiryot, sa Busra, at sa lahat ng lungsod ng Moab, malayo man o malapit. Verse 25, bagsak na ang kapangyarihan ng Moab at siya ay mahina na ngayon, sabi ni Yahweh. Mapapahiya ang Moab. Jeremiah chapter 48 verse 26, lasingin ninyo
ang Moab, sabi ni Yahweh, sapagkat naghimagsik siya laban sa akin. Bayaan ninyong siya ay gumulong sa sariling suka at maging tampulan ng katatawanan. Verse 27, hindi ba't pinagtawanan mo ang Israel? Itunuring mo sila na parang nahuling kasama ng mga magnanakaw at napapailing ka tuwing siya babanggitin mo. Verse 28, iwan ninyo ang mga lungsod at doon kayo manirahan sa kabatuhan. Kayong taga-Moab, tumulad kayo sa kalapating nagpupugad sa gilid ng bangin. Verse 29, nabalitaan na namin ang kapalaluan ng Moab, napakayabang niya, mapangmata, palalo, hambog at mapagmataas. Verse 30, akong si Yahweh ay hindi mapaglilihiman ng kanyang kataasan, pawang kabulaanan ang kanyang sinasabi at ginagawa. Verse 31, kaya nga tatangisan ko ang Moab, iiyakan ko ang lahat ng taga-Moab. Magdadalamhati ako para sa mga taga-Kirheres. Verse 32, tinangisan kita o baging ng Sibma, nang higit sa pagtangis ko para sa Jazer. Ang mga sanga mo'y lumampas sa dagat at umabot hanggang sa Jazer. Dumaluhong ang maninira sa iyong mga bungang kahoy at ubasan ng panahon ng tag-araw. Verse 33, napawi ang kagalakan at kasayahan sa mabungang lupain ng Moab. Pinahinto ko na ang pag-agos ng alak sa pisaan ng alak. Wala nang pumipisa rito na may sigawan at katuwaan. Ang sigawan ngayon ay hindi na dahil sa kagalakan. Verse 34, sumisigaw ang Hesbon sa Eleale at ito'y umaabot hanggang sa Jahaz, abot sa kanilang tinig mula sa Zoar hanggang Horonaim at Iglat Cilicia. Guys, pasensya na, sobrang haba talaga. Sapagkat matutuyo rin pati ang mga tubig sa Nimrim. Verse 35, papatigilin ko ang pag-aalay sa mga altar, sa kaburulan at pagsusunog ng handog sa kanilang mga Diyos. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 36, kaya tumatangis ang aking puso dahil sa Moab gaya ng tunog ng plauta. Tumatangis din akong parang plauta dahil sa mga taga-Kirheres. Wala na ang kayamanang pinagsumika pa nilang ipunin. Verse 37, inahit ng mga lalaki ang kanilang buhok, gayon din ang kanilang balbas, hiniwaan ang kanilang mga kamay at nagdamit sila ng damit panlok sa tanda ng pagdadalamhati. Jeremiah chapter 48 verse 38, ang pagtangis ay maririnig mula sa mga bubungan ng bahay sa Moab at sa malalapad na liwasan niya, sapagkat winasak ko ang Moab tulad ng isang tapayang wala nang may gusto. Verse 39, wasak na wasak ang Moab, sa laki ng kanyang kahihiyan siya ay naging tampulan ng paghamak at panghinayang ng lahat ng bansa. Hindi makakatakas ang Moab. Jeremiah chapter 48 verse 40, ganito ang sabi ni Yahweh, darating ang isang bansang simbilis ng agila at lulukuban ng kanyang pakpak ang lupain ng Moab. Verse 41, sasakupin ang mga bayan, babagsak ang lahat ng pader, at sa araw na iyon manghihina ang mga kawal ng Moab, gaya ng panghihina sa isang babaeng malapit ng mga anak. Ito talaga ang pinagtataka ko, guys, yung paano masasakop ang isang bansa, gayong kumbaga sa marami na sila nang nakatira dyan, tapos yung mga lulusob is, kung iisipin mo is, naman, kaya-kaya namang labanan, di ba? Kasi, paano sila makakarating ng kaagad-agad? Di dapat sa dagat pa lang, inaano na nila. Hinaharang na nila. Ay, nako. Ulitin ko lang ha, verse 41. Sasakupin ng mga bayan, babagsak ang lahat ng pader, at sa araw ng iyon, manghihina ang mga kawal ng Moab, gaya ng panghihina ng isang babaeng malapit ng mga anak. Verse 42, gayon mawawasak ang Moab at hindi na siya kikilalaning isang bansa, sapagkat naghimagsik siya laban kay Yahweh. Verse 43, nakaamba na sa Moab ang kapahamakan, ang hukay at ang bitag. Verse 44, pagtakbo ng isang tao palayo sa kapahamakan, mahuhulog siya sa hukay. Kung siya ay umahon mula rito, ay mahuhuli naman siya sa bitag. Lahat ng ito ay mangyayari sa Moab pagdating ng taon ng kanilang pagsusulit. Verse
ng kanilang pagsusulit. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Verse 45, magtatago sa Hesbon ang mga pagod na pugante. Ito ang lungsod na dating pinamahalaan ni Haring Sihon. Subalit lumaganap ang apoy mula sa palasyo, nilaman ang bayan ng Moab at ang kabundukang pinagkukublihan ng mga taong mahilig sa pakikipagdigma. Verse 46, kahabag-habag ka Moab, wala na ang Diyos-Diyosan mong si Kimos, at dinalang bihag ang iyong mga anak. Verse 47, gayon man, pagdating ng araw, ibabalik ko sa dati ang kayamanan ng Moab, ito ang hatol sa kanya, ang sabi ni Yahweh. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 49. Pag mahaba talaga, isa lang chapter mababasa natin. So bukas isiro to, July. Malaya natin, August na naman. Mabilis lang ang araw guys eh. Tama na kaya isang buwan na tayo dito mula nang dumating tayo galing sa bakasyon. Parang ang bilis-bilis. Okay. Ayun, tinagyan ko na ng tanda. Siguro bukas isa lang din ang mababasa natin. Mahaba na kasi. Bye everyone. God bless.